Natuyo na nga yung mga damit na nilaban ko ng isang araw at pagkatapos itong at natupi ko na, ipasok ko na nga to isa-isa sa loob ng kwarto ni Athena kasi ang sunod ko namang gagawin ay tatanggalin ko na yung cover nitong sopa para nga malaban ko na agad. Ang goal ko talaga ngayong taon mga mami ay hindi na ako magpapaabot ng 1 linggo bago maglabang. Ginagawa ko 4 to 5 days lang naglalaban na agad ako para nga konti lang lagi nilalabhan ko. Parang mas nadadalian kasi ako sa ginagawa kong gantong klaseng paglalaba ngayon mga mami. Kahit medyo sayang or aksayado sa tubig mga mamis, at least hindi ako masyado talagang napapagod. Yun nga lang talaga, every 4 days o 5 days naglalaba ako. Etong sofa cover mga mamis, nalaban ko na nga din agad to. Nung December pa kasi huling nilabhan to, simula nung kinabit ko to dito. Hindi ko napapalitan yung pinaka-cover ng bedsore foam ko kasi nga malinis naman yan. Ito lang talaga pinaka-cover ng sofa. Dahil lalaban ko na din naman na yung sofa cover, isasabay ko na rin yung mga punda ng unan. Kakapalit ko lang kasi talaga mga mamis ng punda ng unan mga 3 days ago, pero magpapalit na rin ako para nga isahang palit na lang or sabay-sabay na. Kasi pag natuyo agad yung sofa cover mga mamis, kinabukasan, ibabalik ko din agad dito kasi nga pag wala tong cover, nalalaglag tong bedsore foam. Yung kumot ko talagang kailangan ko na magpalit kasi parang may 2 linggo na rin nung huli ako magpalit. Pero yung kay daddy mga mamis, sinaamoy-amoy ko kasi nga 4 days pa lang yan. Pero dahil nga sinisipag ako, sige papalitan ko na din. Total masipag naman maglaba ang mamshi panay nyo. Yung ibang mga punta ko dyan mga mamis, mga kupas na, lalo na ngayon mga nakikita nyong may kulay, mga blue, mga green, pero hindi ako nagpapalit kasi ayos pa naman yan, nagagamit pa naman, kaya hindi talaga ako basta-basta bumibili ng bagong punda hanggat alam pong marami pa akong punda na pwedeng gamitin na hindi pa naman sira, pero kupas na. Meron niya akong punda dyan mga mamis na color pink, dark pink talaga yun dati, pero ngayon malapit na siyang maging color white. So yung kaya tina mga mamis, hindi ko na pinalitan yung sa pinakama niya pati yung mga punda at kumot niya kasi siya na ang bahala doon. Inilabas ko lang yung mga pangpalit niya kasi pagdating sa kwarto niya, siya na talaga ang pinapasikaso ko dyan. Pero si atina mga mamis, kinabukasan na siya magpapalit ng sa pinakama niya pati ng mga punda niya kasi meron pa nga siyang ginagawa ng mga oras na yan. Basta nailabas ko naman na yung mga punda niya, kumot pati sa pinakama niya, gasya ng bahala dyan mga mamis. Kung sakali naman makalimutan niya, sasabihin ko lang na may papaalala ko lang naman tapos gagawin niya na agad yon. Kapag lagpas 1 buwan bago ko tanggalin yung sofa cover or bago ko labahan mga mamis, ang ginagawa ko, pinapaikot ko muna siya sa washing ng tubig lang tapos nagbubuhos ako ng Zonrox para nga kung sakaling madumi talaga at least medyo nalinis muna bago ko isabay itong mga punda, pati na rin pala yung kortina dito sa may lababo or sa kusina para mapalitan ko na rin ulit yung kortina. Yung mga punda kasi mga mamis, diba sabi ko nga sa inyo, kakapalit ko lang talaga niyan kaya hindi ko muna isinabay paikot sa washing na may Zonrox, lalo na may itim, baka kasi kumupas. Nung natapos ko na nga bandawan yung mga kumot pati na rin yung sofa cover, nilagyan ko na nga ulit ng tubig at naglagay na ako ng sabon tapos sinabay ko na rin paikot yung mga punda pati nga yung kortina dito sa kusina. Habang nagpapaikot ako sa washing mga mamis, kinuha ko ulit itong laundry dito sa ilalim ng lamesa para kunin naman itong mga short namin ni Athena kasi kinabukasan kapag pinaikot ko naman yung mga sapin sa kama ni Athena, kumot at punda niya, isasabay ko na rin tong short or ito naman yung short na sunod kong papaikutan pagkatapos ng mga yon. Dito naman sa lababo mga mamis, naglaba ako or nagkusot lang ako nung 2 dress namin ni Athena na nabili ko sa online. Meron kasi kami nga ate na nakasal ni Athena kaya kailangan ko na tong kusutin kasi ilang araw na lang ay ayun na yung event na pupuntahan namin. Dito ko na lang niya kinusot at hindi ko na isinabay sa paikot sa washing mga mamis kasi malinis naman talaga to kaya ko lang kinusot kasi nga yung amoy niya amoy bago tapos baka makati sa katawan pag hindi pa nilabhan kaya dito ko na lang kinusot or nilabhan ko na siya. Nabanlawan ko na nga yung 2 dress mga mamis at pagkatapos diniretso sampay ko na at sakto naman natapos na nga yung pinapaikot ko dito sa washing kaya naman din rin ko na at nabanlawan ko na din yan, hindi ko na nga lang ipinakita sa video tapos ito nga't isasampay ko na siya isa-isa. Gabi na pala ng mga oras na yan mga mamis kaya naman hindi ko na kayo masasama sa labas para magsampay. After ko naman magsampay, kinuha ko na nga itong mga short tapos sinabay ko na rin yung towel pero bukas ko na papaikutan kasi nga may gagawin pa ako. Hinanda ko lang talaga yun mga mamis tapos nilagay ko na dun sa CR parang ako sakaling maglaba ako kinabukasan hindi ko makalimutan kasi minsan ganyan talaga ang nangyayari. Meron akong mga nakalimutan na isabay labhan. Pagkatapos ko pala magpaikot sa washing mga mamis kanina, nagpahinga lang ako tapos naglinis lang ako ng katawan. Tapos lumabas ako kasi bumili ako ng patatas sa labas at dahil nga magluluto na ako ng ulam namin para bukas. Pero bago nga yun, inasikaso ko muna itong susuotin ni Athena para nga sa school. Kinabukasan kasi mga mamis, merong gaganapin sa school nila na Show Me Your Talent and ipapakita ni Athena ay kanta dahil nga magaling siya kumanta at nagmana siya sa tatay niya. Bale itong hinahanda ko mga mamis, babaunin na lang kasi ito ni Athena at doon na lang siya magpapalit sa school. Bale ito yung susuotin niya
niya kapag kumanta na siya doon sa stage. Pwede naman na talagang hindi na magpalit kahit naka-uniform or naka-PE uniform na lang. Pero pwede rin naman magpalit kung gusto or kung may baon niyang damit. Si Athena mas gusto niya mga mamis na magpalit siya para naman talagang pak na pak ang performance niya. Leggings lang naman yon mga mamis. Tapos naalala niyo yung suot niyang red nung December nung sumayaw sila dun sa school nila. Ayun lang ulit yung sasuotin niya. Nung natapos ko naman ang asikasuhin yung dadalhin or babaunin ni Athena na gamit or damit sa school, dito naman ako sa kusina para nga magluto na ng ulam namin para kinabukasan. Pero bago nga yun, ilalagay ko muna itong bigas na binili ko sa labas. Bali, ang gamit na pala ulit namin ngayon mga mamis ay white rice na kasi nga yung binibili naming red rice, wala lagi yung brand na gusto namin. Ayaw naman na namin gumamit ng ibang brand na red rice mga mamis kasi nga pag sinasaing namin, hindi talaga maganda. Sobrang tigas talaga. Kaya kaysa gumamit kami ng ibang brand, babalik na lang kami sa white rice. Bali, ang lulutuin ko pala na ulam namin mga mamis para kinabukasan ay giniling na manok. So nakapaghiwa-hiwa na nga ako ng mga gulay at yung manok nakalimutan kong ilabas sa freezer. Kaya naman ang gagawin ko, papakuluan ko na nga lang para medyo lumambot na. Pero ang una kong ginawa ay pinrito ko muna itong patatas at karot. Mabilis lang kasing maluto ang chicken giniling mga mamis dahil nga chicken breast lang to. Kaya inuna ko munang iprito yung mga patatas at karot. Nung lumambot na nga yung manok mga mamis, transfer ko muna siya sa may lagayan. Tapos nagisa na ako ng bawang at sibuyas at ginisa ko na rin yung tomato paste. Hindi talaga ako gumagamit ng tomato sauce mga mamis. Kapag meron talaga akong nilulutong ulam na kailangan ng sauce, ang ginagamit ko talaga ay tomato paste kasi nga feeling ko mas malasa siya at mas masarap siya kumpara sa tomato sauce. Nailagay ko na nga yung giniling na manok na pinakuluan ko mga mamis, pati na rin yung karot at patatas na pinrito ko. Tapos inilagay ko na nga rin yung bell pepper. Naglagay na rin ako ng isang basong tubig mga mamis kasi nga para mas maluto pa yung giniling na manok, pati na rin yung karot at patatas, pati na nga rin yung pinaka tomato paste na nilagay ko dyan. Kanina habang pinapakuluan ko yung manok, naglagay na ako ng salt and pepper. Tapos ngayon naglagay pa din ako para nga mas may lasa naman kasi nga hindi ko naman na ginagamitan ng ibang pampalasa yan. At dahil nga sabi ko kanina mabilis lang maluto ang giniling na manok dahil chicken breast ang gamit ko dyan, pinakuluan ko lang siya ng konti. Tapos sunod kong ginawa ay magsasaing na ako kasi si Athena biglang nagsabing nagugutom na siya nung nakita niya na giniling ang niluluto ko. Habang nagsasaing nga ako mga mamis, ni-ready ko naman na itong dalawang lagayan na paglalagyan ko nitong ulam. Masyado kasi itong marami mga mamis kaya alam kong hindi namin ito mauubos or mauulam ng isang araw lang. Etong nilagay ko sa malaki, ito yung ulam namin para bukas. Mukha lang konti yan mga mamis pero madami yan. Tignan nyo nangalahati yung malaki. Ito namang nasa maliit mga mamis, ito naman yung ulamin namin para sa susunod na araw. Pero itong nasa malaki, mababawasan pa yan ngayong gabi kasi nga kakain si Athena kaya ako nagsaing. Tapos naglaga na rin ako ng itlog para kinabukasan hindi na ako maglalaga.